Barangay Pinagbuhat, kamusta po kayo? Barangay Pinagbuhatan, may energy pa po ba tayo? Barangay Pinagbuhatan, 4 na tulog na lang. Ang tanong ko po sa inyo, excited na po ba kayo? Teka, sigurado na po ba kayo? At dahil, salamat po. Dahil sigurado na po kayo, iiksian ko na lang po ang aking mensahe. Ano po? Habaan ko? Habaan hanggang Para magsasahid na po kayo. walang magsasahid! Habaan natin. Hanggang alas 4 ng hapon tayo dito. Kayo talaga. Maraming salamat sa lahat po sa inyo sa napakainit na pagtanggap sa Giting ng Pasig. Binabati rin natin yung mga kasama na nasa upper box. Nay, narinig niyo po kami? Kung naririnig niyo po ako, kaway po kayo. Ha? Naririnig niya daw. Baka sinatsambahan niyo ng ano. Grabe. Layo na rin ang narating natin mula 2019. 2019, ibang-iba pa po yung sitwasyon natin, lalo na sa pinagbuhatan. Alam niyo naman po yan, alam niyo po ang totoo. Alam niyo, susugan ko lang po yung sinabi ni Congress. Oh, mamaya na kayo magsigawan dyan! Salamat po. Makinig muna kayo, mamaya na kayo magsigawan. Sabi ni Congressman, dahil ko naman po yung mensahe niya. Alam niyo, sa totoo, yung mga napagtagumpayan natin itong nakaraang mga taon, yung pagtataguyod natin ng mabuting pag-gobyerno, mabuting pamamahala sa lungsod ng Pasig, yung pagsumpo natin sa problema ng korupsyon, yung tinalikuran natin yung palakasan system, yung politika ng puro takutan, may pananakot. Nagawa po yan ng inyong mga opisyalis. Kasama ko po si Congressman mula 2019, pero ang totoo po, noong 2019, nagawa po namin yan dahil sa tulong ng mamamayang Pasigueño. Alam niyo kung ito po ang sasabihin ko, noong una po kaming nag-ikot ni Congressman Roman, sa totoo, 2018, simula kaming nag-ikot, kumbaga, pinupulsuhan po namin ng mga Pasigueño kung gusto na ba ng pagbabago o kontento na ba sa lumang kalakaran. Kung gusto ba ng reforma, ng bagong estilo ng politika, o okay na ba tayo dun sa old style, sa traditional style? Kung naramdaman ko na ang botante ng Pasig, ang mamamayang Pasigueño, kung naramdaman ko na parang hindi naman mapanori, parang okay na dun sa luma, parang hindi naman matalino yung botante, sana hindi na ako tumakbo. Pero sa pag-iikot namin, 2018 pa lang, papasok pa lang ang 2019, ramdam na ramdam po namin kaagad na ang botante ng Pasigueño, ang mamamayang Pasigueño ay matalino. Yes! Ang mga mamamayang Pasigueño ay mapanuri. Ang mamamayang Pasigueño hindi madaling bulahin. Yes! Kaya ramdam namin noon na handa na ang Pasig para sa tunay, malalim, makabuluhan at pangmatagalan na pagbabago. Yes! At yan yung ginawa natin, yan yung pinaglaban natin. Hindi tayo sumigaw ng iba naman, hindi natin tinaya ang buhay natin mismo para lang sa mababaw na pagbabago. Kasi pwede naman magkaroon ng pagbabago. Una, pwede magkaroon ng pagbabago na mabuti, pwede magkaroon ng pagbabago na hindi mabuti. Pagpalagay natin na mabuti yung pagbabago, pwede magkaroon ng mabuting pagbabago pero mababaw lang. Pinalitan yung pangalan ng mayor, pwede kang magkaroon ng honest na mayor ng ilang termino, pero yung sistema ganun pa rin. Yung politika, pareho pa rin. Ayaw natin ng ganung klaseng mababaw na pagbabago. Ang pinaglaban natin sa lungsod ng Pasig ay yung pagbabago na muli po tunay, malalim,
at pwede nating ipamana hanggang sa susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Ito pinaglaban natin sa lungsod ng Pasig at napagtatagumpayan natin kahit sinabi nila noon na imposible. Marami tayong ginawa na sabi noon ay imposible. Nung nag-uumpisa po ako, unahin ko na po yung pinatupad natin na pulisiya simula 2019, yung anti-EPAL policy, internal policy po ng pamahalaan. Mula nung naupo po tayo ng 2019, kung mapapansin po ninyo, sa dami ng pinagawa, sa dami ng mga pinatayo, pinaayos, ni-renovate, poste ng ilaw, renovation ng building, bagong center. May nakita po kayo nakalagay Project of Mayor Vico Soto. Wala! Wala po, di ba? Masaya po ba tayo na ang nilalagay na ngayon? Pasig City. Yes! Bakit po? Dahil gusto sana natin, sana pare-pareho po tayo dito, gusto natin na pag may nakita tayong project, di natin isipin na, ay, ang bait ni Mayor. Hindi naman pondo ng Mayor yan. Sana iniisip natin, ngayon, project natin yan bilang mga Pasigueño. Yes! Proud ako bilang Pasigueño. Pero noong 2019, ang sabi po nila sa akin, lalo na yung mga matatagal na sa pwesto, mga taga-ibang lugar, mga kaibigan ko na politiko din sa ibang lugar, sabi ng iba, hindi naman lahat kasi may mga nakikita rin naman tayo na ganoon na rin po ang ginagawa. Diba? Kita natin sa Kainta, hindi rin naman naglalagay ng pangalan. Siya rin naman nagsabi sa akin, pwede yan, posible yan, si Mayor Kit Nieto. Pero may mga taga-ibang lugar, sabi sa akin, ako, pag ginawa mo yan, hindi ka naglagay ng pangalan mo, hindi ka naglagay ng mukha mo, wala, sigurado sa 2022, talo ka na. Sabi sila sa akin na gano'n. Kasi hindi malalaman ng tao kung anong ginawa mo. Isipin ng iba, wala kang ginawa kasi walang pangalan, walang mukha. Hindi na lang po ako kumibo. Sa akin naman po, sigurado man tayo o hindi, magiging maganda man sa politika o hindi, gawin natin kung anong tingin natin ang tama. Yes! Pero buti na lang, ang mga Pasigueño, hindi ako magsasawang ulit-ulitin, ang Pasigueño, matalino, mapanuri, hindi madaling galarin. Yes! Yung paglilinis ng pamahalaan, yan, ito talagang sinabi ng marami. Lalo na yung mga nasa loob, sa loob ng LGU. Iba sa kanila, sabi sa akin, yung mga tatagal na, yung mga 2, 3, 4 na dekada na pong nagtatrabaho sa City Hall, sabi nila, alam mo, Mayor, maganda po yung gusto niyong gawin. Yung iba talaga mababait din naman eh. May mga iba nakausap ako, sabi, kaisa niyo po kami, pero mahihirapan ka niyan, sabi, kasi yung mga gumagawa ng lumang kalakaran dito, nakaugat na sa sistema natin, sabi. Mga nakabaon na yan, malalalim yung mga yan. Mga galamayin yan, hindi mo basta-basta mapuputol, sabi nila sa akin. So, noong una, siyempre, medyo nag-aalala tayo. Baka hindi nga magawa. Pag nirinis ng pamahalaan, tandaan po natin, ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang po milyon piso. Bilyon ang pinag-uusapan po natin dito. Alam naman po natin, di ba, may ibang tao na handang gawin ng kahit ano para sa, lalo na pag malaking pera na po ang pinag-uusapan. May mababalitaan ka nga, nasaksak para sa 1,000 piso, para sa cellphone, ano pa kaya yung para sa bilyong piso? Kaya yung iba, medyo duda sa atin nung umpisa na magagawa natin yung malaking pagbabago, paglilinis ng procurement, yung public bidding na maging tunay, bukas, tanggalin yung kickback o yung SOP na pag may papagawa ang lungsod, pag may bibilhin, yung procurement, dadaan sa tama at legal na proseso. Hindi yung binibigay na lang dun sa mga usual na kontratista, kung sino yung kalapit noon. Pero kahit mahirap, kahit sabi ng iba imposible, sa tulong po ng bawat mamamayang Pasigueño, yung sinasabing imposible, ginawa nating posible. Bilyon-bilyon na natitipid natin ngayon na dating nambubulsa lang. Ito po, sasabihin siyempre ng mga iba, hindi naman totoo yan. Pero sa totoo, open secret eh.
hindi ko na po babanggitin kung ano, pero dito lang po, hindi malayo dito, may nakausap ako dating isang, hindi natin dating na kontraktor. Hindi, actually, kontraktor hanggang ngayon. Kung kilala nyo, hindi mabanggitin kung sino, napakabait po nito. Nakwento niya sa akin doon, pag may mga project siya sa City Hall, kailangan niya maglaan ng 30 to 40%. Sipin mo 30 to 40%. Sipin niyo po kung gaano kalaki yan, kung bilyon-bilyon yung dumadaan sa mga project ng LGU, kung magkano yung 30 to 40% na yan. Kasi daw, 30% sa ganito, tapos may 5%, may 3%, may ganyan, 1%, 1%. Maabot daw ng 30 to 40%. Tinanggal natin yan. At ito pong tinanggal natin, ibig sabihin, natitipid natin yan ngayon. First 100 days pa lang natin noong 2019, nasa 150 million na yung binaba ng mga presyo ng mga kontrata natin. First 100 days pa lang po yun. Ngayon, 2025, mahirap na siya i-compute kasi maayos na po eh. Makikita natin talagang kung ano yung lowest qualified bidder, dyan na po ina-award yung kontrata. Napakahigpit ng mga kasama natin sa Bids and Award Committee. Pero ito na po, yung mga kinuwento kanina ni Vice Mayor Dodo, yung pag-expand natin ng local senior pension, yung social pension para sa mga PWD na bedridden, yung pagdagdag ng bilang ng scholar kada taon, may pag-asa scholarship program pa ngayon, bukod sa mga program, magbukod sa mga proyekto na pang-infrastruktura, yung sa solo parent natin, na tayo sa una nagbigay ng allowance. Ang mga bagay po na ito na po yung bunga ng mga pinaglaban, mga pinaghirapan natin na pagbabago sa ating lungsod. Ito na tayo, nasa yugto na tayo ng expansion, pagpapalawa. Kailangan paigtingin pa po natin kung ano yung nasimulan na. Kailangan siguraduhin natin na magiging tunay na pangmatagalan itong mga pinapatupad natin na pagbabago, reforma ng mga programa po natin sa ngayon. Noong 2019, nabanggit ko naman kanina, meron tayong matibay na kasama. Kasabay natin, tumakbo ako mayor, tumakbo siyang congressman. Ito naman, alam ko kahit di ko na banggitin, alam naman natin kung anong klaseng tao siya, kung anong klaseng mambabatas siya. Yung pamaypay po na pinamigay kanina, pag hindi na po kayo naiinitan, basahin niyo po. Pag nasa bahay na po kayo, basahin niyo po. Makikita niyo kung gaano karaming batas yan, kung gaano kasipag ng tao ito. At syempre, kasangga po natin mula 2019, Congressman Roman Romulo. Pero nung unang termino ko, may mga pagkakataon na sa totoo, nahirapan ako. Oo, may mga nagawa, may mga napagtagumpayan. Kahit dumaan tayo sa pandemya, hindi naman tayo nagpabaya noong panahon ng pandemya. Yes! Lahat ginawa po natin, lahat ng posible ginawa po natin. Pero nakakalungkot minsan, gusto natin maayos, tapat na pamamahala. Kung may project, sabihin natin, kung may isang project, 50 million. O malinis lahat ng buong puwersa na 50 million. Pupunta sa project walang manghihingi, walang Okay. Mayor, wala, zero Okay. Tapos, pag nagsisimula na yung project, babayaran na ng LGU ang kontratista, biglang may lalapit sa akin, Mayor, may problema. Nagkakaproblema yung contractor. O bakit? May isang konsehal, sabi may 3% daw sila. Yung problema, dahil alam ng mga contractor na walang kickback, nakasagad yung presyo. Ibig sabihin, sakto lang yung bikitain nito. Ibihingi ng 3%. Ano problema siya? Sakto ko ng 3%, walang ganun. Hindi pwede yan. Pinagbawalan talaga natin. Sa totoo, gusto ko sana i-entrap kaso pandemic nun, medyo mahirap. Hindi natin gawa. Pero okay na yun, tapos na yun. Pero noong 2022, alam mo, mula 2022, nung binigyan niyo ako ng mga kasama sa konseho, majority plus vice mayor, hindi na ako nagkaroon ng mga ganung klaseng problema. Wala na akong ganung klaseng problema mula 2022. Dahil may majority po tayo. At hindi lang sa majority, kundi nagkaroon tayo ng isang vice mayor na pwede rin natin ipagmalaki. Nagkaroon tayo ng vice mayor na maayos
tapat at mahusay. At si Vice Mayor Dodon Jaworski. Yung mga konsehal natin, 5 sa District 1, 3 sa, ito po kasama natin ngayon para re-election, mga konsehal natin na incumbent, sila naman po, totoong nagtrabaho. Bukod sa hindi na ako nagkakasakit ng ulo dahil may nangihingi sa kontraktor, may gumagawa ng hindi, may naglalakad ng pogo, ng illegal na sugal. Bukod sa wala na yan mula 2022, maayos yung mga naging konsehal po natin. Para ko bang nahati yung katawan ko sa marami dahil kasama ko po mga taong kadireksyon natin, kaprinsipyo natin. Pag may concern ako tungkol sa budget, may kailangan pag-aralan, madali ko pong natatawagan si Councilor Maro Martinez. Pag may problema sa pakuryente, may problema sa building dyan, sa flood control master plan na sinisimulan na natin, madali kong nahihingan ng tulong si Councilor Buboy Agustin. Pag meron tayong mga kailangan gawin para sa solo parents, sa allowance man yan, pati sa kung anong sa mga project natin, gaya ng sa museum at marami pang iba. Ang laking tulong ni Councilor Angelo De Leon. Dahil pwede natin silang pagkatiwalaan, kaprinsipyo natin sila, kadireksyon natin sila, naniniwala sila sa estilo ng paggugoberno natin ngayon, ako isa lang ako, kung mag-isa lang, ang hirap. Pero pagkasama sila, mas napapadali ang trabaho. Mas marami tayong nagagawa. At ngayong 2025, kailangan kasama rin po natin yung 3 bagong kasama. Sila po ay nakitaan natin ng magandang intensyon, malinis na hangarin para maging konsyal. Number 10 po sa ating mga balota, dati na po siyang, sa totoo, pang national ang position niya. Undersecretary nga, chairperson ng National Youth Commission. Makakatulong po siya sa atin, hindi lang sa pakikipag-ugnayan sa nasyonal na pamahalaan kasi galing na siya doon, kundi marami siyang magagandang ideya para sa sports, para sa edukasyon, para sa youth empowerment po. Pati sa mga SK, marami po siyang alam dito, malaki ang karanasan niya. Sigurado, makakatulong po sa atin si Ryan Enriquez. Dating kagawad ng Barangay Rosario. Alam ko hindi kayo naniniwala na senior citizen na po siya kasi parang 59.5 years old lang po yung itsura. Marami naman ito matutulong sa atin pagdating sa senior citizens, pagdating sa education din, kasi yan ang experience niya. Ngayon pa lang, meron na siyang mga sinasuggest sa atin, pati sa livelihood program natin. Hindi niya nababanggit yan pag nagsasalita siya, pero talagang magagamit natin yung experience niya sa mga bagay na ito. May breakfast pa tayong tosino. Warren Inocencio, number 13, ating mga balota. Last but not the least, siyempre, yung pinaka-cute, dapat hinuhuli. Yes! Naging kagawad ng barangay May Bunga. Marami siyang naging magandang programa bilang kagawad. Pero yung isa na lang po babanggitin ko, yung laban sa malnutrition. First 1,000 days. Saktong-sakto, gusto natin improve pa yung programa ng LGU natin sa first 1,000 days. Meron na naman po, may mga kamag-anak kayong buntis. Alam niyo naman po, pinupuntahan talaga yan ng mga PHA natin. Diba? Nag-iikot po lagi yung mga or sa center po natin. Pero gusto natin palakasin pa yung programa para makasiguro tayo na wala talagang bata na may malnutrition. Ito po makakatulong sa atin si Kagawad ngayong konsehal Boy Raimundo. Mula 2019, marami tayong napagtagumpayan, kahit may konting mga pagsubok, may mga problema, may mga, sabi ko nga kanina, nahirapan tayo sa ibang mga bagay. Pero noong 2022, mas gumanda pa ang performance ng inyong pamahalaan dahil meron na tayo hindi lang congressman, kundi pati majority sa konseho at vice mayor na matibay at maayos. Ngayon 2025, huwag niyo na... Good strength! Huwag niyo naman po ako bigyan ng
Alam nyo na, sa konseho. Yes. Huwag nyo na bigyan ng problema sa konseho. Yes. Walk straight. Yung mga kasama natin, sinala natin na maayos yan. Talagang sigurado tayo sa mga taong ito. Sila yung mga makakatulong po sa atin. Pagkasama ko sila, parang 12 ako. Yes. Mas mabilis natin ma-actionan ng mga bagay-bagay. Kaya kailangan, ngayong 2025, vote straight po tayo. Yes. Sa totoo, marami pa akong gustong ikwento sa inyo. Pero habang nag-iisip ako kanina, nung nakaupo ako, yung mga ibang bagay na baka sabihin nyo, pangako, hindi ko nalang banggitin. Kasi alam niyo naman, pag malapit na eleksyon, hindi naman tayo naniniwala sa pangako ng politiko, di ba? Yung iba kasi pinapangako sa atin, langit at lupa. Hindi nga lang langit at lupa, pati ibang planeta. At ibang... Ewan ko ba, talagang minsan matatawa ka na lang. Diba? Tawanan na lang natin. Pero totoo, di ba, pag malapit ng eleksyon, pangako. Pero alam niyo naman po kung ano yung trabaho na ginagawa po natin. Ano? Yung half court dyan, nabili na lang ng LGU yung lupa. Kaya, I love you po. pinadesign yung program ng Burn, right of way para sa Isla Homes po, sa Virginia, ay nabili na rin po yan ng pamahalaan. So yung mga next natin. Pero di na para mangako na marami. Alam niyo naman, sa giting ng Pasig, bawal ang maraming pangako. Basta kung kayang gawin, kung pwedeng gawin, gawin na lang po natin. Mga Pasigenyo, isang tanong na lang po. Ang taga-barangay Pinabuhatan, isang tanong na lang po. Tayo po ba ay naniniwala na nasa tamang direksyon tayo bilang isang lungsod? Naniniwala po kayo na nasa tamang direksyon tayo bilang isang lungsod? Mga kaibigan, kung tayo po ay nasa tamang direksyon, huwag na po tayong lumiko, mas lalong huwag tayong mag-U-turn pabalik sa mga lumang kalakaran. Dire-diretso lang po. Maraming salamat po ang God bless, Pasig City. Hindi po. Ginawa na mangyari sa lahat at ang mga butante pa ngayon. Bless everyone in Jesus' name! Woo! Amazing ng Pasig! Thank you po, Mayor. Ayun na. Okay, 1, 2, 3. Thank you. Thank you po.